So, konting recap lang. Sino po nandito last few weeks, no? Last week tsaka last week. So, hindi po lingid sa bawat isa sa atin, no? Ang pinag-aaralan po natin ay, yung Holy Spirit, no? So, si Pastor Ray, sinare nga po niya nung first Sunday, is yung led by the Spirit, no? Na kung tayo ay tunay po na nanampalataya, tumanggap sa Panginoon, ang naglilid po dapat sa atin ay sino? Yung Banal na Espiritu Santo. And last week si Pastor Jello, sinare po niya is yung Galatians 5, which is ano po yun? Living by the Spirit. Yun. So very good. No? Naalala pa, no? Na kailangan, hindi lang tayo mamuhay with our own desires, no? Kundi mamuhay tayo ayon sa patnubay ng Banal na Espiritu Santo. No? So kung ma-recall nyo po, no? Puro Holy Spirit yung topic natin, no? Pero ito po yung isa sa dilemma, Sabi nga, no, marami daw mananampalataya or many Christians were familiar with God the Father, no? So yung Diyos Ama, which is yung kinakanta nga po natin kanina, no? And many were familiar with Christ the Son, no? Si Jesus Christ. So kilala naman po natin, no, kung sino si Jesus Christ. Pero when it comes to Holy Spirit, marami na yung yung sabi nga, yung uncertain, marami na yung confused, marami na yung unfamiliar, no? Ngayon, sino nga ba yung Holy Spirit, no? So naalala ko may mga tinanong na akong ilang kabataan. Tapos may tinanong din ako mga close friends, no? So sabi ko, kung tatanungin ba kayo, pag sinabi bang Holy Spirit, ano yung pumapasok sa isip nyo? So yung iba, sumagot sila confident, kuya, ano yan? Yung patnubay, siya yung gabay, siya yung kumikilos daw, no? Pagka tayo nakakilala na kay Lord. Yung iba naman, ang tagal nila sumagot, parang hindi sila sure. Teka, ano nga ba yung Holy Spirit? No? So yun. No? So kung kayo tatanungin, so siguro pause muna tayo. No? Kung may magtatanong sa inyong tigalabas or random friend mo, or siguro ka-churchmate, no? Pag tinanong ka, para sa'yo ba, who is the Holy Spirit? Ano kaya yung isasagot natin? No? Siguro karamihan sa atin, ganun din. No? Yung iba, confident, ganito yan, kuya. Ano yan? Di ko alam di ako aware dyan. So possible pala na yung isang mananampalataya, tumagal ka sa faith mo, dumami yung alam mo, makapag-ministry ka, or marami yung magawa mo para kay Lord, no? Pero possible din pala na misunderstood natin kung sino ba yung Holy Spirit, kung sino ba yung Banal na Espiritu Santo. Kaya ang topic po natin ngayon, walang iba kundi, sabi po dyan, pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi dyan, who is the Holy Spirit? Sino nga po ba yung Banal na Espiritu Santo? And I hope, no, after this message, lubos nating maunawaan. So, nag-search lang ako ng konti. Sabi ng, kung meron po kayong Bible, or kung babasahin nyo yung Bible nyo, no? Sa Old Testament, binanggit yung word na Holy Spirit, ilang beses? 100 times. Tapos sa New Testament naman, no? Kung titingnan natin, nabanggit yung word na Holy Spirit 261 times. And pag binasa nyo po yung gospel, ano ba yung gospel? Diba? Yung Matthew, Mark, Luke, John, yung life ni Jesus Christ. 56 times binanggit yung word na Holy Spirit or Banal na Espiritu, no? Sa Book of Acts naman, sa Aklat ng Gawa, which is dun po natala yung unang mga miracles, yung pagbaba ng Holy Spirit, no? 57 times siyang nabanggit. At sa Pauline Epistle, yung mga sulat ni Paul, ano ba yung mga sulat ni Paul, no? Yung Galatians, Ephesians, Philippians, etc. And marami pa, no? Binanggit niya 115 times yung word na Holy Spirit. So kung titignan niyo po, yung Bible is full of words with Holy Spirit. So yun. And kung titignan natin, bakit kaya in-emphasize ni Paul sa Bible yung Banal na Espiritu Santo? Simple lang po, dahil napakahalaga po sa atin bilang mga mananampalataya na maunawaan natin kung sino ba yung Holy Spirit. And nag-search lang ako sa Hebrew word daw, no, sa Old Testament. Pag binanggit daw yung word na Holy Spirit, mababasa nyo po yung word na Ruach HaKodesh. So, Ruach HaKodesh. Ano ba yung meaning ng Ruach HaKodesh? So, simple lang naman po, Holy Spirit siya, no, pag in English. Pero yung meaning ng Ruach, ano siya, spirit, or breath, or wind. Pero yung HaKodesh, ang meaning po niyan is, holy, sacred, or sa pinakamalalim na salin,
set apart. Kaya yung pag sinabi po na Holy Spirit, siya po yung gumagawa sa life natin para tayo po ay iset apart. Sabi nga ng Bible, di ba, nung tinanggap natin si Lord, sino daw yung pumasok sa atin? Yung Holy Spirit. At ano yung ginagawa ng Holy Spirit? Sineset apart niya tayo. So saan? Simple lang po, from dati nating life, na ayon sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Ngayon, ito yung tanong, set apart ka ba or normal, na ganun pa rin, dati pa rin, di ba? So yun. And sa Greek naman, pag pumunta tayo sa Greek word, no, sabi dyan, yung word na Holy Spirit, ang meaning daw po niya is pneuma hagion. Pneuma hagion. So ano yung meaning nun? Simple lang po, same lang. Wind, spirit, or breath, or hindi nakikita, no? Pero yung hagios, ang meaning po niya, holy, pure, and consecrated. So pinapaging banal niya po yung isang mananampalataya, ginagawa niya pong pure, or ginagawa niya consecrated. Sabi niyo nga, consecrated. So, ano ba yung meaning ng consecrated, no? Sabi nga, parang magigets natin siya sa toothbrush theology. Alam niyo pa yung toothbrush theology? Nabanggit na to last time, eh. So, yung toothbrush, saan ba siya ginagamit? Simple lang. Sa ngipin, di ba? Pero paano kung yung toothbrush mo, teka, parang ang dumi yata ng sapatos ko. Tapos, ganun ulit, no? Simple lang po, di ba? Yung toothbrush, ginagamit siya pang ngipin lang. So, it means it was consecrated. So parang ganun din po tayo, no? Yung buhay po natin is consecrated to God. So yun. So naglist lang ako ng mga common misconception. So ano ba pag sinabing misconception, 'di ba? Parang mga maling akala or maling paniniwala about the Holy Spirit. So unang misconception, pwede ba sabay-sabay natin masahin? Sabi, the Holy Spirit is just a force or energy. So alam ko, narinig ko na to sa isang, sa isang mananampalataya. Parang, lang yan, pag sinabing Holy Spirit, force or energy. So ano ba yung pag sinabing force or energy? Para lang siyang para lang daw hangin, or para lang kuryente, gano'n. Naalala ko nung may nakasama ko mag-worship, parang may na-feel daw siya na kuryente daw na dumadaloy. No? So, para sa kanya, Holy Spirit daw yun. Pero kung titignan natin, mas malalim yung meaning ng Holy Spirit. Or sabi ng iba, lang siya, force or energy, parang vibe lang, no? Na pagka emotional ka, doon mo siya nararanasan, no? Pero ano po ba yung sinasabi ng Bible, no? Sabi dyan sa truth, yung Holy Spirit, hindi siya force or energy na parang yung biglang darating tapos mawawala na parang hangin. Sabi dyan, no? The Holy Spirit is a person, not a thing. So, kuya, ano ba siya? Tao ba siya? Nagkatawang tao? So, hindi po, no? Ang tinutukoy po dyan is, He is a divine person. Kaya nga pag binasa nyo po yung John chapter 14, yung mga verses po dyan, Ephesians chapter 4, Acts chapter 13, makikita nyo po dyan, yung Holy Spirit, siya po ay, sabi dyan, He speaks, siya po ay nagsasalita, He teaches, tinuturuan niya po tayo. He guides. Ginaguide niya po yung isang tayo bilang mananampalataya. He loves. Yung pag-ibig ng Diyos, pinaparanas niya sa atin. And sabi dyan, even yung grieve, no? Sabi nga dyan, He grieve. Ano ba yung grieve? Parang siya ay nalulungkot, napipighati, nagdadalamhati. Bakit kaya? Simple lang po. Every time na tayo ay sumusuway sa Diyos, every time na tayo gumagawa ng kasalanan, He grieve. So ultimo yung Holy Spirit pala, nalulungkot siya, no? Kaya makikita natin, hindi lang siya basta force lang na parang, Lord, yung Holy Spirit, we welcome you in this place. Tas after nun, wala na. Ganun, di ba? He is a person. He's not a thing. Number 2, sabi dyan, no? The Holy Spirit is only about emotional experiences. Parang, pag sinabing Holy Spirit, lang yan? Mga emotional experiences lang, no? So mararanasan lang daw natin pagka nag-worship, mararanasan lang daw natin pagka ma-attend tayo ng mga conference or mga emotional na or dramatic na mga tugtugan, no? So yun. Sabi nga diyan, yung mga goosebumps, crying, shouting, falling down, even yung emotional lights. Pero ano yung sinasabi ng Bible, no? Sabi diyan, no? The Holy Spirit convicts,
transforms, and empower holy living. So ano ba yung convict, no? Kumbaga, inaano niya tayo, parang nililid niya tayo para lumapit lalo sa Diyos. Convict parang ano siya parang sa criminal, di ba? Parang pag na-convict ka, pinapakita sa'yo, ito yung kasalanan mo, kaya ka makukulong. So, nire-reveal niya sa atin yung mga kasalanan na kailangan nating ihingi ng tawad sa Diyos. And sabi dyan, He transforms and empower holy living. So, number 3, ito, common misconception. No? Sabi dyan, no? You can lose the Holy Spirit through sin. So, yung Holy Spirit daw, pwede mo siyang mawala pag ikaw ay, nagkasala. So, for example, magbigay tayo ng example. Bawa si Ryan, no? Tinanggap niya si Lord nung morning. Nakakilala siya kay Lord. Praise God, no? Tapos, bandang tanghali, 12 noon, hindi siya nasuklian sa jeep. So, ano yung ginawa niya? Nagalit siya. So, ibig sabihin, yung Holy Spirit na pumasok sa kanya, 12 noon, nawala. Or umalis. Ito ngayon, nung 6 p.m., umattend siya nung prayer meeting. Sample lang, So, yung Holy Spirit, yung bumalik uli. So, parang ganun yung analogy ng Holy Spirit, di ba? Pero hindi po, no? Sabi dyan, no? Pwede pa, next. Sabi dyan, no? For those in Christ. Kung na kay Kristo ka na, kung tinanggap mo siya, the Holy Spirit is described as a seal or a guarantee of our inheritance. So, pag sinabing seal, once na tinanggap mo si Lord, meron ka ng tatak. At ano yung tatak na yon? Ano yung guarantee mo na ligtas ka na? Yung Holy Spirit. At sabi nga, the moment humarap tayo sa Diyos, the moment na dumating yung time na end na nung buhay natin at haharap tayo sa Diyos, isa lang yung hahanapin sa atin, no? Meron ka bang tatak? Nalala ko pag kumain ka ng baboy, tas meron tatak. Di ba pag sinigang mo na, andun pa rin yung kakainin mo lang, nandun pa rin yung tatak eh. So parang ganun, no? And sabi nga, while sin can quench or grieve the Spirit. So dito po papasok yung word na indwelling tsaka feeling of the Holy Spirit. So ano ba pag sinabing indwelling? So, di ba pansin nyo, every time na meron kang kasalanan, may tinatago kang kasalanan, or hindi mo talaga sinuko yung buhay mo sa Diyos, or merong mga problema, ano po yung nangyayari? Di ba parang feel natin, parang ang layo naman ni Lord, or parang hindi ko siya maranasan. So parang nakakalungkot. Pero ang reality po niyan, hindi naman talaga totally umalis yung Holy Spirit sa atin, kundi ang nawawala po, yung feeling of the Holy Spirit, yung kapuspusan ng banal na Espiritu. And nawawala po yun. Bakit? Dahil po saan? Sa kasalanan. So simple lang po. Number 4, sabi dyan, no? The Holy Spirit only showed up at Pentecost. Ito, discussion namin kahapon nung isang youth eh. So sabi ko, yung Holy Spirit ba, nagpakita lang ba nung Pentecost or nung Acts chapter 2 or in the beginning, nandun na siya, no? So ang truth, sabi po dyan, no? The Holy Spirit has been active since the beginning of time. So pasimula pa lang daw nung creation. Sabi nga, Genesis 1 chapter 2 pa lang, no? Nandun na yung Holy Spirit. Kaya pag binasa nyo po yun, no? Sabi doon, Genesis chapter 1 verse 2, the Spirit of God is hovering the whole earth. So imagine niyo po yun. Ang sabi dyan, ano yung ginagawa niya ng Old Testament? Yung Holy Spirit, He empowered prophets, even craftsmen, no? Yung mga gumagawa sa templo ni Lord, yung mga nagtitik-tik ng bato, yung mga ganun. So sila ay nilid ng Holy Spirit, no? And leaders, mga hari. So makikita natin, at sabi nga ng Genesis, di ba, nung nilikha ni Lord yung tao, ano yung sabi niya? Lalangin natin. Hindi niya sabi na, lalalangin, gagawin ko. So it means natin, meron siyang kasama at the beginning of time. At sino po yun? Yung Trinity, di ba? The God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Ito, sabi dito, sa 5, pwede po pa next. Ay, wala palang number. No? Sabi dyan, no? The Holy Spirit is only for pastors, prophets, or super spiritual people. Tingnan mo katabi mo, ano ba? Super spiritual ba nung katabi mo? Diba? Pero ano po yung makikita natin? No? Yung Holy, sabi dyan, no? All true believer
receives the Holy Spirit. Pag binasa niyo po yung Romans 8:9 and Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, lahat po ng tumanggap at nanampalataya sa Panginoon ay pinagkalooban ng banal na Espiritu. And yung Holy Spirit, siya po yung nagwo-work sa ating buhay para nasain natin yung mga godly living. Nasain natin na magbasa ng Word of God. Even nga yung manalangin. Sabi ng Romans, di ba? Yung Holy Spirit, tinutulungan niya tayong manalangin. Bakit? Kasi hindi natin alam kung paano manalangin. Sabi nga, kung magpe-pray lang ako, ang pagpe-pray ko, bahay, kotse, sasakyan, ganito. But the Holy Spirit, He guides us even sa panalangin. And then, last, sabi dito, no? The Holy Spirit gives freedom to live however we want. So, pag may Holy Spirit ka daw, ito, common misconception, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo, no? Pwede ka nang, sige, magbisyo ka na, ganun, or balik ka na sa dati mong buhay, ganun. Pero ito po yung reality. Ano po yung sabi ng truth? The Spirit produce holiness, not lawlessness. Ang ginagawa po ng banal na Espiritu ay nagpo-produce po siya ng kabanalan sa buhay po natin. Hindi po lawlessness. Ano ba yung lawlessness? Parang yung wala ka nang sinusunod or hindi ka natakot na yung magkaroon ng nung pananagutan. So yun. And sabi diyan, no, the Spirit never contradicts the Word of God. He inspired. So hindi niya kino-contradict yung Word of God na in-inspire niya. By the way, parang natopic na natin to before, di ba? Yung Bible is inspired by God, inspired by His Spirit. And sabi nga, no, ng 1 John chapter 3 verse 9, kung sinasabi ng karamihan, no, yung Holy Spirit gives freedom to live however we want. Sabi ng 1 John chapter 3 verse 9, sabi na, ang tunay na anak ng Diyos daw ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit? Impossible na kung ikaw ay tunay na mananampalataya, magpatuloy ka pa sa kasalanan. Bakit? Dahil sabi dyan, no, yung Diyos, yung tatay natin, and ano ba yung nakikita sa anak? Simple lang, yung character nung kanyang tatay. No? So yun. And many more. Actually, marami pa yan, pero ito lang yung nilista ko. So, given po yung mga misconception na binasa natin, makikita po natin, sino ba talaga yung Holy Spirit? At ito po yung tanong talaga bang nakakakilos sa atin, sa buhay natin, yung banal na Espiritu? At questionable po, kung if we claim na tumanggap tayo kay Lord, pero nakikita pa rin sa buhay natin, ay walang pagbabago. Bakit? Kasi ang Holy Spirit po ay yung nagbabago sa buhay natin. Sabi nga ng Bible, even yung desire sa heart mo, even yung pangarap mo, even yung mga gusto mong gawin, no? Yung banal na Espiritu po, yung nagli-lead and nag-guide sa atin. So, yun. And sabi po dito, key truths about the Holy Spirit. Sino ba yung Holy Spirit based sa Bible? And nung nire-research ko po to, nung binabasa ko to, na nakaka-amaze. Bakit po? Kasi ang daming truths pala about the Holy Spirit na ako, parang, ang tagal ko na Christian, pero parang lately ko lang nalaman yung mga ganito. No? So sino po ba yung Holy Spirit based sa Bible? So pwede po pa next. Naglista lang ako ng 13, pero bilisan natin dito kasi sobrang dami nito. Sabi ng 1 Corinto, chapter 3, verse 16. Ano po sabi dyan? He is the Spirit of God. Siya yung Espiritu ng Diyos. Kaya pag binasa nyo yung verse dyan, yung Espiritu daw ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Number 2, He's the Spirit of Christ. Siya yung Spirit ni Kristo. Sabi ng Romans chapter 8 verse 9, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. So imagine niyo po yun, no? Bible po nagsabi nun, kung wala sa atin yung Holy Spirit, kanino ka? So yun. Number 3, He is the eternal Spirit. Sabihin nyo nga, eternal. Okay. Sabi ng Hebrews, no? Sabi po dyan, yung higit ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. So binanggit po dyan, the eternal Spirit.
John chapter 16, ano po yung sinasabi ng John 16? Sabi po dyan, no? He is the Spirit of truth. Sabi nyo nga, truth. At kung titignan natin, sabi nga dyan, no? Pagdating daw ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya tayo sa buong katotohanan. So yung Holy Spirit po, yung nag-guide sa atin sa katotohanan. At ano po ba yung katotohanan? Yung mga salita ng Diyos. At sabi nga, no, Kuya, parang di ko naranasan yung pangungusap ni Lord. Parang di ko malaman kung ano yung truth. Ang tanong, nagbabasa ka ba ng Bible? So yun. Sabi ng, saan na ba tayo? Next, number 5, no? Sabi ng Hebrews, siya yung Spirit of Grace. Siya yung biyaya. Sabi nga dyan, yung umaalipusta sa espiritu ng biyaya. So yung Holy Spirit yung nagmamagnify nung biyaya ni Lord sa buhay natin. At pag binasa nyo nga yung Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, ano po yung sabi doon, di ba? Sa biyaya lamang kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At wala daw tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. So yun. Number 6, sabi dyan, no? Sino daw siya? He is the Spirit of glory. Kaya pag binasa nyo po yung verse dyan, sasain nyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. So, the glory. Number 7, He is the Spirit of life. So, ano po yun, no? Sabi nga dyan, no? Muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan. So, yung Holy Spirit, it gives life sa atin pong una, spiritual life na dead apart from God. Number 2, sa physical life natin, no, na tayo ay, if tayo man ay dumating sa point na mamatay or end na ng life natin, alam natin na tayo ay bubuhayin. Number 8, ano po sabi dyan, no? He is the Spirit of wisdom and revelation. Sabi nga ng Ephesians chapter 1, verse 17, no? Pagkakalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. So, yung Holy Spirit, binibigyan niya tayo ng karunungan. At hindi lang karunungan, yung revelation, yung kapahayagan ng Diyos based sa kanyang salita. And sabi nga, no, ano daw yung purpose ng wisdom and revelation? Sabi ng verse, upang lubos natin siyang makilala. So imagine niyo po, bakit po? Kasi pag binasa po natin yung Bible ng wala lang, or wala tayong Holy Spirit, ano po yung tendency na mangyari? Hindi po talaga maintindihan yung Bible. Kaya nga ang daming nagkiklaim na binasa na daw nila yung Bible, first page up to back. Wala daw silang naintindihan. Bakit? Kasi walang patnubay ng Holy Spirit. So yun. Number 9, sabi dyan, no? Sino daw po yung Holy Spirit? He is the Comforter. So hindi po yung hinihiga, no? Iba yun. Sabi dyan, sabi ng verse, no? Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala. So imagine niyo po, siya yung nagtuturo at siya rin yung nagpapaalala sa atin nung mga salita ng Diyos. Kaya every time na ano man yung mga sitwasyon na pinagdadaanan po natin, even problema man yan, pagsubok man po, or even sa kasiyahan or sa kalungkutan, ano po yung ginagawa ng Holy Spirit? Siya po yung nagpapaalala sa atin nung mga salita ng Diyos. And hindi lang po yun, no? He equips us na pag tayo humarap sa sino mang tao, mataas man yan or normal na tao lang, siya yung nagbibigay ng karunungan sa atin, no? Para, sabi nga, siya yung nagtuturo. Siya yung nagpapaalala. And sabi dyan, no, yung word na comforter, pag may mga pinagdadaanan tayong pagsubok, no, yung Holy Spirit, yung siyang, yung talagang pinaparanas niya yung habag, yung grace ni Lord sa kabila ng mga problema at pagsubok. Number 10, okay, lapit na. He is the Spirit of promise. Pag binasa niyo po yung Acts, sabi ni Lord, no, hintayin niyo yung patnubay, parang wag muna kayong umalis sa Jerusalem. Which is nangyari nga, no, yung promise ni Lord. So yung Holy Spirit, siya yung nag-edify nung mga promise ni Lord. At pag binasa nyo po yung Bible, libo-libo pong pangako yung binigay ng Diyos
sa atin. Sabi nga, kumuha ka lang nung isa. Ang laking bagay na nun. Pero paano kung wala tayong pinanghahawakan na pangako ng Diyos? Napakahirap po. And sabi ng 11, okay, na ano ako. Sabi dyan, He is the spirit of adoption. Pwede po pa next yun. Adoption. Sabi nyo, adoption. So ano yung adoption? No? Pag narinig yung adoption, parang ano eh, parang ampon, di ba? Or parang kinukupkop. Yun. And sabi ng Romans chapter 8, ang inyong tinanggap ay ang spirito ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. So, anak na tayo ni Lord. Kinupkup niya na tayo, no? And number 12, sabi dyan, no? He is the spirit of holiness. Sabi ng Romans chapter 1 verse 4, sabi dyan, no? Ayon sa spirito ng kabanalan at sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli, no? And gaya nga nung nabanggit ko kanina, yung Holy Spirit yung gumagawa sa buhay po natin para maging banal tayo. So yun. Sabi nga nakalimutan ko lang yung kung anong verse eh. Sabi sa Bible, di ba? Yung magpakabanal kayo. Bakit? Dahil ang Diyos nyo ay banal. Pero paano tayo makaka-keep up kay Lord? Eh, sobrang banal siya. Actually nga, yung mga tao sa Old Testament, paghaharap po sila sa Diyos, even banggitin lang nila yung word na Yahweh, takot na takot po sila. Bakit? Kasi alam po nila, deep inside, sila ay makasalanan. At ano po yung hatol? Pag ginawa po nila yon, pwede silang mamatay. Imagine niyo po, no? Banggitin mo lang yung pangalan ni Lord, pwede ka lang mamatay kung ikaw ay makasalanan. Pero paano tayo nakaka-keep up sa holiness ni Lord? Simple lang po. Dahil yung banal na spirito po, yung lumilinis sa atin. Sabi nga, yung ginawa ni Christ sa cross, yun po yung naging way para tayo po ay makaharap sa Diyos ng may kalinisan, ng may kabanalan. Bakit po? Kasi yung holiness ni Christ, yun po yung binihis sa atin. Kaya, pag haharap tayo sa Diyos, ang nakikita niya, hindi si Jojo na maliit, hindi si Jojo na makasalanan, na marumi, na maraming shortcomings, kundi si Kristo. And number 13, last sabi dyan, no? He is the spirit of faith. Siya yung espiritu ng pananampalataya. Sabi ng 2 Corinthians, sa ganoon ding diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. So imagine niyo po, even yung faith, yung pananampalataya, kanino po nanggaling? Sa Diyos mismo. At bakit ba tayo nanampalataya sa Diyos? Simple lang po, dahil yung Holy Spirit po, yung gumagawa nito sa buhay natin. So for conclusion, no, ano po yung essential truth na makikita po natin, no? Sabi dyan, no, yung Holy Spirit is made equal with God the Father and the Son. Sabi dyan, yung Holy Spirit is a divine person. Hindi lang siya puwersa, force na parang nag-hover. So yun. And sabi dyan, no, the Holy Spirit empowers every believer or bawat mananampalataya. So yung Holy Spirit yung nag-e-empower sa atin, sa buhay natin, no? Para gawin natin kung ano yung ninanais ng Diyos. So yun. And given nga po yung mga natutunan natin, no, para tayong yung pneumatology, no, study about Holy Spirit. So ano yung implication sa atin ito? So makikita po natin, meron lang po akong 3 points na pagfo-focusan po natin, no. Pwede po pa next. So talakayan natin yung ministry of the Holy Spirit. Ano ba yung ministry ng Holy Spirit? Ano ba yung ginagawa niya sa buhay nating mga tao or makasalanan? So number 1, sabi po dyan, pwede ba sabay-sabay natin basahin? The Spirit convicts the sinner. So ano po siya sa Tagalog? Sabi dyan, no? Yung Holy Spirit yung nagkukumbinse sa ating mga makasalanan or inihahayag yung mga kasalanan natin. Naalala ko lang si Isaiah, nung nakita niya yung vision tungkol kay Lord. Actually, na-preach ko na to before, no? Isaiah chapter 4, verse 4. Ano po yung nangyari doon? Nung nakita niya si Lord, isa lang yung nangyari sa kanya. At ano po yun? Sabi niya, woe to me,
For I am undone. I am a sinner. Nakita agad niya kung gaano siya makasalanan. And sabi nga, no, the Spirit convicts the sinner. Ang ginagawa po ng Banal na Espiritu Santo, ine-expose po niya yung kasalanan natin. And sabi nga, yung kasalanan na to, yung siyang way para tayo patawarin ni Lord. Sabi nga, ano yung way para tayo maligtas? Simple lang, di ba? Tanggapin natin si Lord. And sabi ng Bible, repent and believe the gospel. Pero paano ka magre-repent? Paano ka hihingi ng tawad kung hindi mo alam kung ano ba yung kasalanan mo na kailangang ihingi ng tawad? Tama po ba? So yun. And sabi nga, no, John chapter 16 verse 8, sabi po dyan, pagdating niya, sino daw po yun? Yung Holy Spirit. Ipapakita niya sa mga taong makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. So, the Holy Spirit po expose and convicts us sa mga kasalanan po natin. And pinapakita niya kung gaano tayo makamundo, makasalanan, at kung gaano matuwid ang Diyos, kung gaano grabe yung grasya niya, no? And kung babasahin niyo po yung Bible from the beginning of time, from Genesis to Revelation, isa lang po yung makikita niyo, no? Every time na yung mga tao haharap kay Lord, every time yung mga tao mararanasan nila si Lord, parang yun nangyari kay Paul, di ba? Dati siya ay Kristiyano. Di pa, Roman persecutor siya ng mga Christian. Pero nung na-meet niya si Lord, nakita niya kung gaano siya makasalanan. At nakita niya kung gaano kalawak, kalalim, yung kahabagan ng Diyos. At kung babasahin niyo po yung Bible, ganun po yung nangyayari sa mga tao na kumikilala sa Diyos. Nakikita natin, ganito pala ako makasalanan, ganito pala ako pinatawad ni Lord. Ang tanong, nanonotice po ba natin yun sa buhay natin? Acts chapter 2, verse 37, sabi po dito, ito po yung bumaba yung Holy Spirit nung Pentecost at I think si Peter, no, siya ay, for the first time, nangaral po siya ng may boldness. Sabi dito sa verse, nang marinig iyon ng mga tao, yung preaching daw ni Peter, no, tumagos ito sa kanilang puso. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? So, nung narinig nila yung message ng gospel, sabi nila, okay, ano ba yung kailangan naming gawin? No? Sabi nga, tumagos yung message sa kanilang heart. And sabi ni Peter, verse 38, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Kristo at magpapatawad ang inyong mga kasalanan. At matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang, banal na Espiritu. So nakikita nyo po yung point. Lahat po ng humaharap kay Lord, lahat nung nananampalataya sa Kanya, nakikita nila kung gaano sila makasalanan. Tayo, ganun din po ba tayo? Kung i-recall natin yung first day ng Christianity natin, no? First day nung nanampalataya tayo kay Lord, di ba? Siguro may nag-share po sa inyo na somebody, no? Na, uy bro, sharean lang kita, 5 minutes lang. Pero yung 5 minutes, 30 minutes pala. Nakita po ba natin kung gaano kalawak yung biyaya ng Diyos? Nakita po ba natin kung gaano tayo makasalanan? Titus chapter 3 verse 5, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipanganak muli at magkaroon ng bagong buhay. And kung titingnan po natin, ang ganda po ng verse nito, sabi po dyan, no, yung Holy Spirit daw yung naghugas sa atin. Sa English po niyan, sabi po dyan, Holy Spirit that purifies us. Nalala ko yung process ng nung mineral water, pag gagawin siya, di ba? Yung tubig daw na marumi, padadaanin siya sa filter. Para yung tubig na marumi, after niyang dumaan sa filter, mapupurify siya, no? After nun, pwede mo nang inumin. At ganoon din po yung proseso na ginagawa sa atin ng Holy Spirit. Hinuhugasan po niya tayo. And sabi nga, upang tayo panganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. And nawa po, no,
Hindi lang tuwing Sunday, hindi lang tuwing first Sunday natin makita yung grace ni Lord or kung Lord Supper lang, kundi nawa po everyday na ma-recall natin yung gospel. Sabi nga ni Martin Luther, pinipreach niya daw yung gospel sa sarili niya. Imagine niyo po yun, no? Siguro nakipag-usap siya sa sarili niya. Everyday. Bakit daw po? Kasi sa bawat araw na dumadaan, nakakalimutan niya yung ginawa ng Diyos, yung biyaya ng Diyos. Kaya po niya ginagawa yun. Imagine niyo po yung ganong level of commitment, no? So yun. Number 2, ano po yung ginagawa or yung ministry ng Holy Spirit? Sabi po dyan, no? The Spirit indwells the believer. Sa Tagalog po, sabi po dyan, no? Nananahan sa bawat mananampalataya. At hindi po sa bawat tao, kundi sabi dyan, no? Indwells in every believer. Dahil imposible pong manahan ang Holy Spirit sa taong hindi kumikilala sa Diyos. Sabi nga ng Romans 8, kung wala sa inyo kung wala sa isang tao yung Spirit, wala siya kay Kristo. So grabe po, no? Sabi nga, the Spirit does not only convicts us from the outside, but He comes to dwell within the believer. Hindi lang niya po binabago yung outside ng buhay natin, kundi yung inside, yung indwell. And sabi po ng 1 Corinthians chapter 6, verse 19, pwede po pa next. Dito po nilinaw ni Paul, no, sa mga tiga-Korinto, kung ano ba yung ginagawa ng banal na spirito sa isang mananampalataya. Bakit po? Kasi pag binasa nyo po yung Book of Corinthians, sobrang bagsak po ng spiritual life. Sobrang bagsak ng spirituality ng mga tiga-Korinto. Imagine niyo po, no, sabi doon, no, sa pagtitipon nila, chapter 11, parang kinorek sila ni Paul, yung pagtitipon nyo, hindi naman pagtitipon yan eh. Bakit? Kasi nagkakanya-kanya kayo, nagkakampi-kampi kayo. Sabi po ng isang verse, parang yung isang daw, parang kinakasama niya daw yung biyanan nung basta ganun, may sobrang bigat nung Korinto. At sabi ni Paul sa isang verse, di ko lang ma-recall, no? Sabi niya, at proud pa, parang pinagmamalaki nyo pa yan. Sa ibang sali, parang pag pinababaw natin, proud pa kayo na ginagawa nyo yan, no? So imagine nyo po. At hindi lang po yun, no? Maraming mga tiga-Korinto na tinanggap na nila si Lord. They claim to be Christian, pero yung buhay nila, hindi nakikita si Christ sa buhay nila. Parang dating buhay pa rin. Kaya nga sabi ni Paul, no? Okay, basahin na natin. Sabi niya, hindi ba't ang katawan ninyo ay templo ng banal na espiritong nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Sa ibang salin, ASND kasi to pero sa MBB niyan, sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang katawan nyo ay templo ng Diyos? Kung ganoon, ang katawan nyo ay hindi nasa inyo, kundi sa Diyos. Dahil tinubos na kayo ng Diyos, sa napakalaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa paraang ikapupuri ng Diyos. So kung sa Old Testament po, no, si Lord ay nagdadwell through physical temple. Dito po, makikita natin na yung templo po ng Diyos ay hindi lang basta gusali or architectural, no? Pero ang templo po ng Holy Spirit, ng Diyos, sino daw? Tayo. Sabihin mo, ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Yun. And then Galatians chapter 5. Okay, may time pa naman, no? Sabi po ni Paul, sa mga, ito taga Galatia naman, no? Alam ko, topic natin to last week. And sinare ni Pastor Jello yung background, no? Sabi ni Paul, no? Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. So yung flesh and yung works ng Holy Spirit magkalaban. At sabi nga,
isang side lang yung pwede mong i-take. Either nasa spirit ka or nasa flesh ka. And pag inaral nyo po yung background ng Galatia, parang katulad din sa sa Corinto, no? Talagang may hidwaan, may kampe-kampe, tapos yung worship nila parang hindi na worship. So yun, tapos may mga umuopo sa gospel, no, dinadagdagan nila. Pero dito po kayo hahanga eh. Hindi sinabi ni Paul na sige, unawaan na lang kayo. Sige, unawain nyo na lang isa't isa. Or hindi sinabi ni Paul na sige, magpakabait na lang kayo para umayos na lang yung church nyo sa Galatia. Alam nyo po yung sinabi niya? Sabi niya, kung i-recall natin yung Galatians chapter 5, sa unang verses yun sabi niya, sikapin ninyong, mapuspos ng banal na spirito para hindi ninyo mabigyan ng opportunity yung flesh. At napakahalaga po ng verse na yun. Bakit? Kasi ine-emphasize po nun na tayo po bilang tao, bilang sinner, sabi nga kanina, hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Ang makakagawa lang po nito ay sino? Si Lord lang, through the Holy Spirit. Kaya nga, so binabasa natin, di ba? Flesh and Spirit. Ano ba yung works of the flesh? Ano ba yung works of the Holy Spirit? Pwede po pa next. Akala ko nung bago-bago ko, pag sinabing flesh, yung, di ba, laman daw eh. Akala ko karne, yung baboy, baka. So hindi pala, no? So yung works of the flesh, sabi dyan, hindi daw maikakaila yung gawa ng laman. Ano yun? Pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, even yung pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, or yung greed, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, tapos meron pa nga dyan, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi. Saan daw? Sa kaharian ng Diyos. And I hope, ito pong list na to, yung works of the flesh, ay naisuko na natin sa ating Diyos. And ano daw yung ginagawa ng banal na spirito? Kung itutuloy natin yung verse, sabi po dyan, ngunit or subalit, ang bunga ng espiritu ay ano daw? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito at pinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. So nakikita nyo po yung point ng works of the flesh and ng works of the Holy Spirit. And nawa po, talagang all out isuko natin sa Panginoon. Lahat-lahat. Bakit po? Kasi sabi nga ng verse kanina, di ba? Walang bahagi sa kaharian ng Diyos yung mga gumagawa ng bagay na to. At alam ko, inulit yung verse kanina sa sa Revelation, sa pahayag. Imagine niyo, ang tagal na nating Christian, or paano kung biglang bumalik si Lord? Di ba? Masasayang po lahat. So yun. Romans chapter 8 verse 9. Okay, sabi dyan, ngunit, okay, pwede pa next. Romans chapter 8 verse 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. At kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. And then last point, and dito tayo magtapos, Point number 3, pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi dyan, the Spirit empowers the church. So hindi lang niya ina-expose yung sin, hindi lang niya pinapalakas or yung isang mananampalataya. Ine-empower po niya yung church. At sino ba yung church? Tayo po yun. Sabi nga, pag inaral niyo po yung Greek word ng church, makikita niyo po yung word na ecclesia. Or sa Tagalog,
iglesia. So pag sinabing iglesia, sino po yon? Tayo. Sabi mo sa kata mo, ikaw yung church. Ang church po, hindi po yung apat na gusali na building, no? Kundi tayo. Kaya nga sabi ni Lord, no, sa gospel, nung nangangaral siya, sabi niya, yung templo na to, gigibain ko sa isang araw. At for 3 days, I will rebuild it. Nagalit sa kanya yung mga Pariseo. Bakit? Kasi hindi nila maintindihan eh. Sabi nga, upon this rock, I will build my church. Bakit po? Dahil ang tinutukoy na church po ni Lord nung time na yon, hindi yung physical na templo, kundi tayo, mga mananampalataya. Sabi nga ng Gawa, chapter 1, verse 8, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng, power, kapangyarihan na ipahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. So, ano yung purpose nung power na binibigay ni Lord through Holy Spirit? Simple lang po, para ipahayag natin ng boldly yung gospel. Hindi lang sa atin, hindi lang sa immediate family natin, kundi sa lahat ng tao. Sabi ng 1 Corinto, chapter 12, verse 7 to 8, ito po, napakahalaga po nito. How does the Holy Spirit empowers the church? Simple lang po, no? Sabi ng 1 Corinthians chapter 12, verse 7 to 8, ang bawat isa'y binigyan niya ng kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na spirito upang makatulong siya sa kapwa niya mananampalataya. And sabi nga dito, no, kakayahan na nagpapakita na sumasa kanya ang banal na spirito. So yung Holy Spirit pala, meron siyang, iba kasi yung fruit of the Holy Spirit, kayo na binasa natin, no? Dito po, ina-emphasize yung gift of the Holy Spirit. Bawat isa daw po sa atin, binigyan niya ng regalo, gift of the Holy Spirit, para patunayan na nasa atin yung banal na Espiritu Santo. And sabi nga, no, upang makatulong siya sa kapwa niya, mananampalataya. Para tayo daw ay hindi lang mamuhay ng ayon sa sarili natin, kundi mamuhay tayo para tulungan yung iba. At ano yung makakaloob ng Espiritu Santo na sinasabi po dito, no? Sabi dito sa verse 8, sa isa, pinagkaloob ng Espiritu ang kakayahang maghayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. At sa isa naman ay kakayahang unawain ito. So makikita po natin dyan yung gift of wisdom and yung, sabi nga, gift of interpretation. So yun. Kung tutuloy natin, no, sabi ng verse 9, ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng malaking pananalig sa Diyos. Gift of faith. At ang iba naman ay binigyan ng kakayahang magpagaling sa mga may sakit. Gift of healing. Ang iba'y pinagkalooban ng Espiritu ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Gift of miracles. Wow. At ang iba naman ay binigyan niya ng kakayahang maghayag ng mensahe ng Diyos. So parang no? Padami ng padami, pabigat ng pabigat. Kung tutuloy natin, verse 10, mayroon namang pinagkalooban ng kakayahang makakilala kung ang kapangyarihan ng isang tao ay mula sa banal na spirito o sa masasamang espiritu. Ano po sa English yan? Gift of discernment of spirits. Sa iba'y pinagkaloob ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Gift of tongues na hindi nila natutunan. At sa iba naman ay kakayahang magpaliwanag ng mga sinasabi ng mga wikang iyon. So imagine niyo, no, yung isa, nagsasalita siya ng language na hindi niya naman inaral. Yung isa naman, ina-explain niya kung ano yung sinasabi ng tao na yon. Again, these are the gift of the Holy Spirit. Ito po yung tanong. Tanungin ko po kayo. Based po sa binasa natin, saan po kaya kayo nakakategory or magfo-fall, di ba? And nawa, ma-discover po natin kung ano po yung gift ng Holy Spirit sa atin para magamit natin magamit natin yung sarili natin para tulungan yung iba. So yun. Kaya tayo pong, sabi nga yung ecclesia, yung church,
ang meaning po nun ay to call out, hindi po to gather. Bakit po? Kasi tinawag po tayo ng Diyos, hindi lang para magstay, hindi lang para hanggang tumanda tayo, dito na lang tayo. No? Hindi po ganun. No? We are called out para i-share po natin yung gospel sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. So yun, kaya nga po meron tayong mission, meron po tayong gawain sa Balagtas, and meron po tayong pinagpipray na gawain sa Plaridel, no? And marami pang iba, no? Meron tayong mga ministry, kids, usher, music, so yun. And kayo po, ipag-pray nyo po, saan tayo pwedeng gamitin ng Diyos? And sabi ng Ephesians chapter 4, meron din pinagkalooban ng kakayahang, medyo sabi dyan, no? Sa iba, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, mga propeta, ang iba'y mga ebanghelista, at ang iba'y mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo. So palakpakan po natin ang ating Panginoon. And inaya ko po kayong lahat na tumayo as we close po yung topic po natin. Dito na lang po magtapos. Sabi po sa conclusion, makikita po natin, the sinner needs the Spirit's conviction. The believer needs the Spirit's presence. And the church needs the Spirit's power. Kailangan po natin yung banal na Spirito na kumilos sa buhay po natin. Pwede po ba tayo yumuko? Mag-pray. Before po tayo mag-close, hingin po natin na talagang kumilos si Lord sa buhay po natin, yung Holy Spirit yung siyang magbago sa puso, sa isipan natin, and panalangin po natin na magamit talaga tayo ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. And yung gift na binigay po ng Holy Spirit, sabi nga mag-manifest sa buhay po ng bawat isa para magamit po ni Lord yung buhay natin at para ma-edify po yung church, yung ministry, and etc. So, sige po, sabay-sabay po tayong manalangin. And hingin po natin ang tawad ng sarili po natin. Lord, hallelujah. Salamat po sa umaga po ito. Sa oras po na to, naririnig niyo po yung panalangin ng bawat isa, Panginoon. I pray na ikaw po yung siyang kumilos, manguna, Panginoon. Baguhin mo po, Lord, yung puso namin. Baguhin mo po yung isipan po namin, Panginoon. And we pray, Lord, linisin mo po kami, Panginoon, sa mga kasalanan, Panginoon. Sabi nga, kung convict mo po yung bawat isa, sa gayon, alay po namin ang buong buo, yung buhay po namin sa inyo. Magamit mo po kami, Panginoon. And I pray, Lord, na ikaw po yung siyang kumilos, na yung gift of the Holy Spirit ay mag-manifest po sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Hindi, maranasan ka po namin, Lord, sa pang-araw-araw, sa pagbabasa na inyong mga salita, sa pananalangin, Lord, mangusap ka po sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. At sa may mga pinagdadaanan po, Lord, kabigatan man, sakit karamdaman man, Panginoon, ano man pong mga pagsubok, Lord, sa inyo kamay po namin ito pinagkakatiwala, and we believe that you're sovereign God, Panginoon. Even, Lord, sa church, Lord, patuloy ko nga po yung kumilos sa church po namin, Panginoon. Empower us, palakasin mo po yung bawat isa, ipuin mo po yung bawat isa, Panginoon. At patuloy, Lord, na magpagamit nga po kami sa inyo, Panginoon. And we declare, Lord, na ikaw po yung gagawa sa buhay po namin, Panginoon. Lord, salamat po. Po kami sama-samang panalangin, puri, pagsamba. In Jesus' name,
Amen. Palakpakan po natin.